Mga mahal na kapatid, papasalamat tayo sa Panginoong Diyos sapagkat hanggang ngayon, nakakatipon tayo para tumanggap ng kanyang mga katotohanan. Ang paksa po ng leksyon natin, ang tunay na mga alagad ng Panginoong Hesukristo o ang tunay na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sa lahat po ng mga mabibigat na suliraning bumagabag sa Iglesia mula nang pumanaw ang kapatid ni Eranio G. Manalo, ang labis na napinsala ay ang pagkakapatiran o ang pag-iibigang magkakapatid. Sa panahon ng mga naunang namahala, tanyag at hinahangaan maging ng mga taga-sanlibutan ang magandang pagsasamahan ng mga magkakapatid sa iglesia. Kung may mga suliranin mang bumangon noon sa pagitan o sa gitna ng mga magkakapatid ay agad nalalapatan ng angkop na lunas. Kaya masasabi nating payapa ang buong iglesia sa panahon ng mga naunang namahala. Hindi po katulad ngayon. Karaniwan na nating naririnig o nababalitaan o nababasa sa social media ang pagbabatuhan ng akusasyon laban sa isa't isa at ang lalong masama, naging karaniwan na rin ang pagkakabahabahagi at pagkakapuotan sa pagitan ng mga miyembro ng sambahayan, bagamat sila'y kabilang sa iisang pananampalataya. Kalalabisan na pong sabihin na ang pag-ibig na dating namayani sa buong iglesia ay napalitan ng puot. Hindi po ito nakapagtatakang mangyari, sapagkat ang mismong mga tagapanguna kasama ang maraming mga ministro ang promotor sa paghahasik ng pagkakabahabahagi sa mga kapatid. Magpahanggang ngayon ay nakakabalita tayo ng mga kapatid na nagtatanong o nagpapahayag ng kanilang saloobin sa mga maling nangyayari sa iglesia. Subalit, sa halip na kausapin ng maayos at paliwanagan, ay tinatakot, ginigipit, inuusig at hindi makatarungang itinitiwalag. Subalit, hindi po natatapos doon. Patuloy nilang binibilinan ang mga kapatid, pati ang mga kamag-anak ng mga itiniwalag nila na lubusan silang iwasan. Sa halip na kausapin ng maayos, paalalahanan o papanumbalikin kung talagang guilty ang mga itiniwalag nila sa mga bagay na inaakusa sa kanila. Ang kanilang ginagawang ito ay katumbas ng paghahasik ng labis na puot sa puso ng mga kaanib. Hindi po nila namamalayan na ang puot na kanilang inihahasik ay nagbubunga ng ibayo pang puot. Ang hindi nila pagbawi sa kaso laban sa mga itinuturing nilang mga kaaway. Pangunahin sa mga miyembro ng pamilya ng KRD, kaya magpahanggang ngayon ang iba ay nagtitiis sa bilangguan, ay matibay na katunayang puot ang nag-uudyok sa kanilang mapang-aping mga aksyon sa iglesia. Sa lahat ng mga ito, masasabi natin ang buong iglesia ay naaapektuhan. Kaya marami ang nauunsyami. Maraming mga may tungkulin ang bumababa na sa tungkulin. Maraming mga kapatid, lalo na ang mga kabataan, ang tumitigil na sa pagsamba. Ang mas nakalulungkot, pati ang iglesia ay inaayawan nila. Nakalulungkot ang mga nangyayaring ito sa iglesia. Ngunit, sa harap ng malaking pagsubok na ito, na nararanasan ng buong iglesia, dapat ba nating tularan ang ginagawa ng mga nagtiwalag, ng mga nang-uusig at naninira sa atin?
Ano po ba ang doktrina o aral ng Biblia tungkol sa kapatiran sa iglesia? Pagsimula po tayong bumasa dito sa unang Pedro, sa 2:17, ganito ang sinasabi. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Dito po sa binasa natin, merong 4 na mahalagang utos. Ang sabi, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ano pa? Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Ano pa? Mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari o ang mga namiminuno. Ang kukunin po natin dito, yung banggit na ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Bakit po tayo inuutusan na ibigin ang pagkakapatiran? Basahin natin ang sagot dito po sa Aklat ng Juan, sa 13:34 hanggang 35, ganito ang sinasabi. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang Panginoong Hesukristo po ang nagsasalita sa talatang ito. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo ay mangag-ibigan sa isa't isa. Ang kausap niya dito ay ang kanyang mga alagad, ang mga kaanib sa unang iglesia. Paano natin dapat ibigin ang isa't isa ayon sa Panginoong Hesukristo? Ang sabi niya, kung paanong inibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Gaano po ba kahalaga na matupad nating lahat ang utos na ito ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi niya, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kaya yung pag-ibig sa kapatid, yung pag-iibigang magkakapatid, katunayan yun. Tunay tayong mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo o tunay tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya kapag ang isang kaanib ay nawala ang pag-ibig sa kapatiran, o kung siya ay tumigil sa pag-ibig sa kanyang mga kapatid, nawawala rin ang kanyang karapatan sa pagiging alagad ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung may mga hindi umiibig sa atin, sa halip ay napopoot sa atin, ipanalangin natin na sila ay mabalik sa right senses o katinoan. Subalit kung hindi, ay huwag natin silang tutularan dahil sila ang nawawalan at malaki ang nawawala sa kanila. Hindi na sila kinikilala ng Panginoong Hesukristo na mga alagad niya. Ano po ang pagtuturing ng Diyos? Sa mga hindi umiibig, sa halip ay napopoot sa kanilang kapatid. Basahin natin ang nakasulat dito po sa unang Juan sa 3, ang talata ay 15, ganito ang ating mababasa. Ang sino mang napopoot sa kapatid ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Siya ay mamamatay tao. Mga mahal na kapatid, anong pagtuturing ng Diyos? Sa mga hindi umiibig, sa halip ay napopoot sa kanilang kapatid? Ang sabi, ang sino mang
napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Hindi na kailangang physically o literally patayin ang kapatid o ang sino man. Sapat na mapuot sa kapatid ang turing ng Diyos, sa gayon, mamamatay tao. Gaano kasama pagka itinuring ng Diyos na tayo ay mamamatay tao. Hindi na tayo pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Ano katumbas nun? Hindi maliligtas. Isipin ninyo, nasa loob ng iglesia, nasa dako ng kaligtasan, subalit hindi maliligtas. Bakit? Hindi na rin siya tunay na alagad ng Panginoong Kristo. Sapagkat hindi nga siya umiibig eh. Sa halip ay napopoot sa kanyang kapatid. Kaya nga, dapat nating kaawaan sa halip na kamuhian yung mga napopoot sa atin. Dahil tatanggap sila ng walang hanggang kaparusahan sa araw ng paghukom. Maaari pong sabihin ng isang kapatid, napakasama ng ginawa niya o nila sa akin. Kaya ipatitikim ko sa kanya o sa kanila ang ginawa nila sa akin para makaganti ako sa kanila. Merong ganyan ang damdamin. Palibhasa, tao, pagka sinaktan mo, ang damdamin ay magalit. Ang damdamin ay gumanti. Yun yung karaniwang damdamin ng mga tao ng sanlibutan ito. Pero mga alagad nga tayo ng Panginoong Kristo. Mga lingkod tayo ng Diyos. Ibinilin sa atin, itinuro sa atin na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kaya dapat ba tayong gumanti ng masama sa gumagawa ng masama sa atin? Pakinggan nyo ang nakasulat dito sa unang Pedro sa 3:8 hanggang 9, ganito ang sinasabi. Katapos-tapusan, kayong lahat ay mangagkaisang akala, maddamayin, mangag-ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip, na huwag ninyong gantihin ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo ay mangagmana ng pagpapala. Malinaw po ang aral ng Biblia upang matupad natin ang pag-iibigang magkakapatid. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Pag sinabing huwag, bawal ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na gumanti ng masama sa gumawa ng masama sa kanila. Kaya kung kasalanan ang gumanti ng kasamaan sa gumawa sa atin ng kasamaan, mas malaking kasalanan ang gumawa ng masama laban sa mga inosente, sa mga taong maling inakusahan, sa mga taong wala namang ginawang masama. Kung ang kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia ang pangunahing tumutupad sa aral na ito ng Diyos, hindi na sana lumala ang kasalukuyang mga suliranin sa iglesia. Itong dahilan, kaya palagi tayong pinaaalalahanan na magsanay na magpigil ng ating sarili. O kaya ay kontrolin natin ang ating emosyon upang maiwasan ang ginagawa sa atin ng mga napopoot sa atin. Kung gaganti tayo ng kasamaan sa masamang ginawa sa atin, kung aalipustahin o hahamakin natin o susumpain natin ang umalipusta o sumumpa sa atin, ano pa ang pinagkaiba natin sa kanila? Nagiging masama na rin tayo sa paningin ng Diyos. Kung ayaw nilang magbago, sila na lang. Sasagutin nila sa Diyos yun. Pero tayong malinaw
na naunawaan ang aral ng Diyos tungkol sa pagkakapatiran, ingatan natin yung pag-iibigang magkakapatid. Paano natin mapipigilan ang ating sarili na gumanti ng masama sa gumagawa ng masama sa atin? Babasahin natin ang nakasulat dito naman sa unang Pedro 3, talatang 10. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Malinaw po ang aral ng Biblia. Nais natin ng buhay, nais nating makakita ng mabubuting araw. Ano bilin? Magpigil tayo ng dila natin sa pagsasalita ng masama, magpigil tayo ng ating mga labi sa pagsasalita ng daya. Nakalulungkot hanggang ngayon ay may mga pagtatalo at hindi basta pagtatalo kundi mainitang pagtatalo sa ilang mga kapatid na ginagamit ang social media bilang kanilang plataforma. Inaakusahan nilang isa't isa na nagsasabi ng masama at ng kasinungalingan laban sa kanila. Saan kaya kumukuha ng tapang o lakas ng loob ang mga kapatid na yon para magsalita ng masama laban sa iba? Tiyak na meron po silang tinutularan. Meron silang ginagaya. May nakaka-impluwensya sa kanila. Kung susundin ng bawat isa ang sinasabi sa talata na ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Pagka isa sa alang-alang ito ng lahat ng mga kaanib, lalo na ng mga tagapanguna sa iglesia at ng mga ministro, matatapos ang mga problema sa pagitan ng mga magkakapatid. Habang hindi ginagawa ng bawat isa, habang hindi iginagalang ng kasalukuyang mga tagapangasiwa sa iglesia ang utos ng Panginoong Kristo, ang utos ng Diyos na pag-iibigang magkakapatid, hindi matatapos ang mga problema sa iglesia. Kaya nga, kanina binanggit natin sa panahon ng mga naunang namahala, bumabangon din ang mga suliranin sa pagitan o sa gitna ng mga magkakapatid. Subalit nailalapat ng mga tagapamahala noon sa iglesia, ng mga ministro, ng mga may tungkulin, ang angkop na lunas sa mga suliranin. Paano nga ang naghahari noon? Pag-iibigang magkakapatid. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga nang-uusig at naninira sa atin hanggang ngayon ay binibigyang katwiran ang kanilang masasamang aksyon. Sa pagsasabing, hindi na tayo bahagi ng kapatiran ng iglesia, kaya't itinuturing na nila tayong kaaway. Hindi na tayo kapatid. Hindi na tayo alagad ng Panginoon Kristo. Hindi na tayo mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Ito ba ay wasto at katanggap-tanggap na katwiran? Bakit hindi tama na magsalita ng masama at magkalat ng kasinungalingan ng sino man laban sa itinuturing niyang kaaway? Pakinggan niyo ang nakasulat dito sa Mateo, pahayag ng Panginoong Kristo sa 5:43 hanggang 45. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapopuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo
ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo ay nag-uusig, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Bakit hindi po tama na magsalita ng masama at magkalat ng kasinungalingan ng sinuman laban sa itinuturing niyang kaaway? Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi. Para sa isang Kristiyano na gumawa ng masasamang bagay laban sa kanyang inaakalang mga kaaway, ay isang paglabag yan sa nakasulat sa Biblia, sa pahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang ang iibigin natin yung kakapatid natin sa iglesia. Mahalaga yun. Pero isa pa ito sa itinuro ng Panginoong Hesukristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Anong isang kahayagan ng pag-ibig sa kaaway? Idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi. Kaya, wag nating tutularan ang ginagawa ng mga nang-uusig sa atin. Sa halip, ipanalangin natin na ang mga lumalabag sa doktrinang ito ay mabalik sa kanilang tamang pag-iisip at ituwid nila ang kanilang mga maling aksyon bago mahuli ang lahat sa kanila. Kung gayon, ano ang dapat nating maging reaksyon? Kung magpapatuloy sila sa kanilang mga maling aksyon laban sa atin. Ang sabi kanina ng Biblia, ang dapat iganti sa gumagawa ng masama, sa umaalipusta sa atin, ay ang pagpapala. Sapagkat dahil dito, tayo'y tinawag upang magmana ng pagpapala. Baka isipin ng iba na mahirap po yatang gawin yun. Ginawan ka na ng masama, ang igaganti mo pa ay pagpapala. Mga kapatid, narinig ninyo yung pahayag sa atin sa unahang bahagi ng leksyon natin. Paano natin dapat ibigin ang ating kapatid sa iglesia? Kung paanong inibig tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpapala yun. Biyaya sa atin yun. Bakit? Nagkasala tayo. Nasa ilalim tayo ng sumpa ng Panginoon Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Hindi lang yung pagkalagot ng hininga, kundi yung kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Pero ano ginawa ng Panginoong Kristo? Dahil sa pag-ibig niya sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay, ang kanyang mahalagang dugo. Yun yung pagpapala. Kaya sa kabila ng masasakit na ginagawa sa atin ng mga taong nagtiwalag, umuusig, naninira sa atin, hindi tayo gaganti ng masama sa kanila. Hindi tayo mapopuot sa kanila. Kaya ang ating tanong, may karapatan ba ang sino mang mag-angkin na iniibig niya ang Diyos kung napopuot naman siya sa kanyang kapatid? Bakit natin ito itinatanong? Sapagkat merong mga tao na wala lang sa kanila na sila ay mapuot sa kapatid, na sila ay gumawa ng masama sa kapatid. Anong katwiran? Sa Diyos sila eh. Nagpapatuloy sila sa paglilingkod. Ang katunayan, nasa iglesia sila. Nangunguna pa nga eh. Nangangaral pa nga eh. Nagtuturo pa nga ng mga aral na tinanggap natin sa iglesia.
pero napupuot sa kapatid. Kaya, balikan natin ang tanong. May karapatan ba ang sino mang mag-angkin na iniibig niya ang Diyos kung napopuot naman siya sa kanyang kapatid? Basahin natin ang nakasulat sa unang Juan 4:20 hanggang 21. Ganito ang sinasabi. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napopuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? At ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Sinungaling ang turing ng Diyos sa sino mang kapatid na nagsasabing iniibig niya ang Diyos, subalit napopuot naman sa kanyang kapatid. Bakit sinungaling ang pagtuturing ng Diyos sa kanya? Sinasabi ng Biblia, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Sa makatwid, hindi totoo. Hindi totoo na iniibig ng isang tao ang Diyos kung meron siyang kinapopuotang kapatid. Malinaw yan. Hindi namin salita yan. Aral ng Diyos yan. Tinanggap natin sa tunay na sugo yan. Kaya kung ang kasalukuyang pamamahala sa iglesia ay sumasampalataya sa utos ng Diyos na pag-iibigang magkakapatid, sa kapatirang itinatag ng Panginoong Hesukristo sa iglesia, wala silang kapopuotan na sino mang kapatid sa iglesia. Lalong hindi sila mapopuot sa kasambahay nila, sa sariling pamilya nila. Bakit nga meron ngayon sa iglesia na napopuot at gumagawa ng masama maging sa sariling kasambahay? Hindi nila tinutupad ang utos ng Diyos na pag-iibig ang magkakapatid. Anong turing ng Diyos sa ganyan? Sinungaling. Saan po ba ang bahagi ng mga sinungaling? Nakasulat sa Apokalipsis, sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya, inuulit namin, dapat nating kaawaan, hindi kamuhian, ang mga napopuot sa atin. Dahil kahit nakatala sila sa iglesia, kahit nangunguna pa sila sa iglesia, kahit nagtuturo pa sila ng mga aral na nakasulat sa Biblia, pero nilalabag nila ang utos tungkol sa pagkakapatiran, hindi sila maliligtas. Kaya dapat nating isagawa ang pag-ibig sa halip na kamuhian ang ating mga kapatid. Ano pong isa sa mga katunayan na tunay ang pag-ibig ng isang tao sa Diyos? Ang sabi, ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Magkaugnay yun. Hindi pwedeng ang Diyos lang iibigin. Ang kapatid ay kasusuklaman. Ang kapatid ay kapopuotan. Tungkulin natin na ibigin ang kapatid bilang katunayang iniibig natin ang Diyos. Ano pong isang paraan ng pagpapakita ng ating pag-ibig sa ating kapatid? Pakinggan nyo nakasulat dito sa Ikalawang Pedro, sa 1, ang talata ay 7, ganito ang sinasabi. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Pagka binasa natin yan sa King James Version, ganito ang sinasabi, and to godliness
brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Sa makatwid, ang umiibig sa kapatid, nagkakawang gawa sa kapatid. Gumagawa ng mabuti sa kapatid. Meron pong mga pagkakataon ang ating mga kapatid ay lubhang nangangailangan ng tulong. Sinasabi ng Biblia, sa ating pag-ibig sa mga kapatid, kailangang isagawa natin ang pagkakawang gawa. Sabi nga, charity begins at home. Sa bahay daw, nagsisimula ang kawang gawa. Kaya, dapat nating simulan ang pagtulong at pagsuporta sa mga kasambahay natin sa pananampalataya. Nakasulat yan sa Galatia, sa SGs, o sa mga tunay na nangangailangan ng tulong sa iglesia. Yan po ang dahilan kung bakit itinatag ng mga naunang namahala sa iglesia ang social services ng iglesia at ang lingap sa mamamayan. Bagamat ang iglesia ay nagpapaabot ng tulong at serbisyo sa mga hindi kaanib, gayon pa man, ang prioridad o ang pangunahing focus ng mga nakaraang administrasyon sa iglesia ay ang mga mahihirap na mga kaanib. Bagaman mabuting tumulong sa mga nasa ibang bansa, dapat unahin ng mga kapatid na tulungan ang higit na kaawa-awa o kahabag-habag na kalagayan ng kanilang sambahayan. Mga mahal na kapatid, meron tayong kakayahan para tumulong sa kapatid na nangangailangan, tumulong tayo. At maraming kapatid na bukas ang palad sa pagtulong sa kapatid na nangangailangan. Bilang mga tunay na Kristiyano, dapat tayong magpatuloy sa pagsunod sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang isa rito at napakahalaga ay ang pag-iibigang magkakapatid. Maaring sabihin ng isang kaanib sa iglesia na sinusubukan naman niya na huwag kamuhian yung mga napopoot sa kanya. At sinusubukan niya na ang ipakita ay ang pag-ibig sa kanila. Ngunit nagpapatuloy sila sa mga masasamang ginagawa nila. Hindi naman sila nagbabago. Dahil ba doon ay susukuan na natin yung mga kapatid na gumagawa ng masama sa atin? Yung mga napopoot sa atin? Ano ba ang aral ng Biblia? Kung sa kabila ng ating pagsisikap na ipakita ang ating pag-ibig, huwag tayong mapuot, pero patuloy pa rin tayong ginagawa ng masama. Ito ang itinatagubilin ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Unang Timoteo 2:1, ganito ang sinasabi. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko sa inyo na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. May pagkakataon po, mga kapatid, na nasusumpungan natin ang ating sarili na nasa pagitan ng pagkapuot at pag-unawa sa mga gumagawa ng masama sa atin. Lalo na kapag sila ay nananatiling matigas ang kalooban at ayaw magbago. Ano po ang pinakamabuti nating gawin? Kapag nasumpungan natin ang ating sarili sa gayong kalagayan. Sinasabi ng Biblia, iniaaral ko na kayo ay manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Kasama sa binabanggit na lahat ng mga tao ang mga kumakaaway sa atin. Kaya naman sa halip na kamuhian,
ang ating mga kapatid na napopoot sa atin, taimtim nating ipanalangin sila sa Diyos. Yung sinserong panalangin, pakiusap sa Diyos. Una, para ipadaman natin sa Diyos na nakahanda tayong sumunod sa kanyang mga utos. Kahit na nasaktan na ang ating kalooban, kahit inapi na tayo, alang-alang sa pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos, taimtim nating ipanalangin ang mga taong gumagawa ng masama sa atin. Dapat po nating tandaan na sila man ay mga biktima rin eh. Na-impluwensyahan lang sila ng mga taong tinitingala nila at nirerespeto na napopoot sa atin. Ipanalangin natin na liwanagin ng Diyos ang kanilang pag-iisip, lalo na ang mga miyembro ng ating pamilya. Pero kasing pati mga kaanib sa pamilya ay nasusuklam sa atin. Itinatakwil tayo. Bakit nga? Naimpluwensyahan sila ng mga tagapanguna na sila ang promotor sa pagtatakwil ng kanilang mga mahal sa buhay. Hilingin natin sa Diyos na makita nila at mapagtanto na hindi tayo ang sumisira sa iglesia. Mahal na mahal natin ang iglesia. Sino sumisira? Yung nandun sa iglesia, nandun sa pamamahala, nandun sa pangangasiwa sa iglesia, pero lumalabag sa mga aral, binabaluktot ang katotohanan, gumagawa ng masasamang bagay sa iglesia. Mga kapatid, sa halip na kasuklaman natin, sa halip na mapo tayo sa mga nangunguna ngayon sa iglesia, na gumagawa ng masama sa iglesia, ipanalangin natin sila sa Diyos na sila ay magsilbing uliran o mabuting halimbawa sa kawan, gaya ng nakasulat sa unang Pedro 5:2-3. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Sinasabi ito sa mga tagapag-alaga sa iglesia. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Hindi sa pamamahala. Hindi sa mga ministro ang iglesia. Sa Diyos ang iglesia. Ipinagkatiwala lang sa pamamahala sa mga ministro sa iglesia. Inuulit ko yung bahaging yun. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Marahil ay may nakikinig ngayon na mga inuutusan ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia para subaybayan, tiktikan, gamitin na natin yung salitang yun, ang EGM. Kung ano yung itinuturo natin dito. Kung ano yung naririnig ng mga kapatid na kasama nating naninindigan. Wala naman silang maririnig dito na pansira sa iglesia, na pang-aaway sa mga nangangasiwa sa iglesia. Hindi. Ang gusto nga natin, at yon ang patuloy nating ipinagmamakaawa sa Diyos, na sana kung paanong yung mga naunang namahala sa iglesia, ipinagmalasakit, minahal ang iglesia, ang bawat kaanib sa iglesia, yun din ang gawin ng kasalukuyang mga tagapanguna. Sinong mga tagapanguna ang makagagawa ng
Sinasabing ito ng Biblia, ng wastong pangangalaga sa iglesia, ng mabuting halimbawa o pagiging uliran sa iglesia. Yung sinasabi kanina sa unang Pedro 3:8 na kayo ay maging mahabagin at mapagpakumbabang pag-iisip. Itong malaking problema sa iglesia. Yung pagiging mahabagin, selective ang application nila. Ang kinaaawaan nila, yun lang, umiibig sa kanila. Yung pumupuna sa mali, itinuturing nilang kaaway. Ano pang malaking problema? Sa mga nangunguna ngayon sa iglesia, wala yung kapakumbabaan ng pag-iisip. Kaya ayaw nang napupuna. Ayaw nang sinasabi mo sa kanila yung mali. Kaya gustuhin man silang kausapin ng mga taong may puna sa maling ginagawa, ayaw ko usapin. Alam niyo yun, nangyari yun. Mismong mga kapatid sa laman na gustong makipag-usap sa kasalukuyang pamamahala. Ano sabi? Kung napasasakop kayo sa pamamahala, malis na kayo. Ibig sabihin, hindi sila kakausapin. Yun ba ang tamang doktrin? Hindi ba pagka nagkasala laban sa atin ang ating kapatid, ano doktrina? Anong aral ng Panginoong Kristo? Pumaroon ka. Makipag-ayos. Yung pinagkasalaan, siya yung pupunta sa nagkasala. Kung itinuturing na nagkasala yung mga mahal sa buhay, yung pamilya ng kapatid na Eranio Manalo, sila na nga ang pumupunta. Sila na nga ang gustong makipag-usap Ayaw kausapin. Paano maayos ang suliranin ng pamilya? Dahil doon, nagkadamay-damay na ang maraming mga pamilya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya sila ang unang dapat matutong magsaisang tabi ng kanilang damdaming namumuhi o napopoot at ang makita sa kanila ng mga kapatid yung tunay na pagmamalasakit at pagmamahal sa kawan. Yung pagmamahal sa bawat kapatid. Pagka ginawa nila yon, susunod ang mga kapatid sa kanila. Meron nga kaming nakausap active na diakon at diakonesa. Pero alam nila yung nangyayari sa iglesia. Ang sabi, kung aabutin lang ng kasalukuyang pamamahala yung mga mahal nila sa buhay, kung nagkamali, patatawarin, ipadarama ang pag-ibig, lalo silang mapapamahal sa iglesia. Sapagkat sila yung halimbawa ng pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakit sa kapatid. Hanggang hindi yon ang nakikita sa kasalukuyang pamamahala, hindi matatapos ang problema sa iglesia. Tiyak naman napapakinggan tayo ng mga tagapanguna sa iglesia sapagkat meron silang inuutusan para sumubaybay, sabi nga namin sa inyo, para maniktik sa EGM. Pagka hindi nila nagawa na sila ay magpakita ng mabuting halimbawa sa iglesia, hindi totoo na sila ang pinagtiwalaan ng Diyos upang mamahala o mga siwa sa iglesia. Inuulit po namin yun. Kung hindi nila magagawa na sundin ang utos ng Diyos na pag-iibigang magkakapatid, mawala ang puot, kundi ang pagmamalasakit, mga kapatid, hindi sila ang tunay na pamamahalang lagay ng Diyos sa iglesia. Tandaan ninyo, sa Diyos ang iglesia. Ire-restore ng Diyos ang iglesia sa takdang panahon niya. Kung kailan, kung sa anong paraan, ang Diyos ang nakakaalam.
pero lubos tayong sumasampalataya para ang iglesia maiharap sa Diyos. Banal, maayos, malinis, maluwalhati. Haharap sa Panginoong Kristo sa kanyang pagbabalik, kailangang maiayos ang iglesia. Hindi natin kaya yon, mga kapatid. Ginagawa lang natin ang ating bahagi para ipagsanggalang ang iglesia. Ang mga katotohanan, ang mga aral na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala. Ang Diyos ang tunay na may magagawa. Ang Panginoong Hesukristo ang may magagawa para sa kapakanan ng iglesia. Ang mahalaga ngayon, habang tayo naghihintay, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Nakasasamba pa tayo. Nakapagtitipon pa tayo. At sa bawat pagtitipon natin, daman-dama natin ang kanyang paggabay, ang kanyang pagtulong para tayo makapanindigan, makapagpatuloy sa tapat na paglilingkod sa Kanya. Makaasa tayo, mga kapatid, kung hindi tayo titigil sa ating paninindigan sa pagsunod sa aral. Anumang araw dumating ang Panginoong Hesukristo, o anumang araw dumating ang ating kamatayan, sa takdang panahon, haharap tayo sa Kanya para ipagsama tayo sa langit, magtamo tayo ng walang hanggang buhay matapos ang lahat ng ating mga pagdurusa dahil sa pagsubok na nararanasan natin ngayon. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, papasalamat kami sa iyo sapagkat patuloy mong ginagamit na kasangkapan ang aming mga pagtitipon para aliwin mo kami, pagaanin mo ang aming pasan, lunasan mo ang aming mga bagabag, ang aming mga alalahanin. Tinatamo namin ang mga biyayang espiritual na siyang nagpapalakas, nagpapatibay sa aming pananampalataya at pag-asa. Salamat po, Ama. Hindi mo kami itinatakwil. Itinakwil man kami ng tao. Itinakwil man kami maging ng aming mga mahal sa buhay. Subalit nariyan kang palagi, Ama, na nagpapadama ng iyong pag-ibig at pagmamalasakit sa amin. Pangako namin sa iyo, ganito man ang aming kalagayan, lubos naming susundin ang lahat ng iyong mga utos. Kasama rito ang pag-ibig sa kapatid. Panginoon, iminulat kami ng sugo at ng naunang namahala sa tunay na pagmamahal sa kapatiran sa iglesia. Kinikilala naming napakabanal ng utos na yun. Kaya mababanal kami kung buong katapatan naming susundin. Baka merong dumadulo ngayon na merong kaalit, may kapuotan. Maaari po bang haplusin mo ang puso ng mga lingkod mo? Matuto kaming magpatawad, matuto kaming magpaumanhin. Lagi naming magunita, kinahabagan mo lang kami sa pamamagitan ng paghahandog ng iyong bugtong na anak ng kanyang mahalagang buhay. Napatawad ang aming mga kasalanan, kaya may karapatan kaming sumamba't maglingkod sa iyo at maligtas pagdating ng araw. Panginoon, maawa ka sa mga taong gumagawa ng masama sa amin, lalo na ang mga kasalukuyang nangunguna sa iglesia na pumipinsala sa iyong bayan. Kung may nalalabi ka pang awa sa kanila, alang-alang na rin sa kabuuan ng iglesia. Ilusin mo ang kanilang puso. Buksan mo ang kanilang pangunawa sa iyong mga katotohanan. Mabalik ang maganda at mabuting pagsasamahan
ng mga anak mo sa loob ng iyong bayan. Mabalik ang dating kalagayan ng iglesia sa panahon ng mga naunang namahala. Subalit kung kalooban mo, Panginoon, na magtiis pa kami ng mga pagsubok na nararanasan ng iyong bayan ngayon, bukod pa sa mga pansariling suliranin na nararanasan namin. Ama, kakapit kami sa iyo. Susunod kami sa iyo, ano man ang ipahintulot mong mangyari sa amin. Huwag mo lang kaming bibitiwan. Huwag mo lang po kaming pababayaan. Maawa ka sa lahat ng mga dumadalo. Abutin mo ang lahat ng iyong mapagpalang kamay. Ipadamo mo sa aming lahat. Ikaw ang unang nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Tulungan mo kami sa pagharap sa mga suliranin ng buhay. Ipasumpog mo ang lahat ng mga biyayang kailangan namin. Magpagaling ka sa mga may karamdaman. Haplusin mong katawan namin upang ang buhay at lakas namin magugol pa namin sa paglilingkod. Baka merong hinihiling pa ang mga lingkod mong dumadalo ngayon na hindi nababanggit sa panalangin ito. Kung hindi labag sa iyong kalooban, ipagkaloob mo, Ama, upang lalo kaming maging matatag sa aming paninindigan. Panginoong Hesukristo, napakalapit mo nang bumalik. Lahat ng mga palatandaang babalik ka ay naganap na. Ang mismong pagparito mo na lang ang hinihintay namin. Tulungan mo kaming makapaghanda. Kung merong kapang nakikita sa amin na hindi karapat-dapat at hindi nakalulugod, maawa ka na idalangin sa Ama na kami patawarin ng lubos, na kami linisin, nakahanda pa kaming sumunod, nakahanda pa kaming pasakop. Ang malubos ang aming pagsampalataya, darating ang takdang panahon mo na iaayos mo ang lahat ng mga bagay sa iglesia, kung kailan yon at kung saan nung kaparaanan. Panginoon, maghihintay lang kami. Ang amin lang pakiusap hanggang sa dumating ang kamatayan namin o sa araw ng paghukom, mailapat namin ang aming sarili sa kabanalan ng aming pananampalataya. Muli magpatawad ka, Ama, sa lahat naming mga kasalanan at pagkukulang, sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo na aming tagapagligtas.